Kasal po kayo, ma'am? Yes po. Saan po kayo kinasal? Dito? Dito po. Sa Pilipinas? Opo. O, ayan. Oh, retired colonel pa pala eh. Rubencio. Ay, ano ba? Abarca. Ilang taon na po kayong kasal? 1974, mami. 1974. Kami kinasal. So, 51 years. Opo. 51 years, ha? Opo, opo. At dito sa 51 years na ito, ilan po ang anak ninyo? 3 po. 3. Ilan ang apo? Siyam po. Siyam. Nasaan ang mga anak natin? Nasa Canada po. Nasa Canada lahat. Nakuha Pati ko yung sila. mga Doon na sila so kayo ang naun... doon mo na pinanganak? Hindi ho. Yung mga apo ko, doon na pinanganak po sa Canada po. Okay. So kayo ni Mister, kailan po kayo na lumipat ng Canada? Kailan kayo napunta ng Canada? Inisponsoran ko po, ma'am, noong noong taon yun. 80s. 90s? 1990s? Opo. Oo. So, si Mister, ilang taon na kayo lang muna doon sa Canada? Matagal na, ma'am. Matagal. Tapos sumunod lang. Inisponsoran ko muna yung anak ko. Yung anak nyo. Sabi niya po sa akin, susunod ako pag retired ko. Kasi nga naman in service siya. Opo. Oo, sayang naman ng retirement. Opo. Okay. Ano po bang nagustuhan nyo kay Sir Rubencio? Naka-uniforme kayo? Kisig eh, ha? Kasamahan ko po, ma'am, yan sa Camp Crame noong araw. Doon din kayo. Empleyado kayo. Opo. Pero hindi kayo commissioned officer? Hindi po. Kasi hindi pwede yung noong araw. Na mag-asawa na doon sa isang opisina. Ngayon, ma'am, umuwi si Mr. dito noong 2020. Sandali lang, pandemic yan eh. 2020. Before pandemic po. Before pandemic. Opo. So, mga January. Opo. Dito na siya naabutan bali ng pandemic. Opo. Tapos, syempre hindi siya makabalik kasi ang alam ko, hindi rin tumatanggap ang Canada doon eh. Parang 2022 na hirap, yata. attorney. Oo, bukas. Pero hindi kayo nawalan ng komunikasyon nung umuwi siya dito? Hindi ko na po. Basta wala na? Wala na po. Ang kaso, itong bunso ko umuwi last 2 months ago. Oo. Kasi nag-tour siya sa Japan, dumiretso ng Philippines. Mm-mm. Tinawagan niya yung papa niya. Sumagot? Hindi po. Babae ang ayaw niya ibigay yung phone sa anak ko. Ay, yung anak ko. Nagsumbong sa inyo? Opo. Pero alam namin, ma'am, kasi noong nasa Canada, nakikita nung anak ko na pag nagpalit ng biddings ng kwarto namin, may nakikita siya na nagre-remit pala sa babae niya. So... Pati pangalan po. Sa cellphone ka mo? Hindi, yung may resibo po. Nagpapadala si po. retired colonel... Kasi nagtrabaho rin sa Canada, pinasok ko rin sa work ko sa company ko. Si Mister asawa, si Mister. At kahit nandun pa sa Canada, ay meron na pala siyang kulukadidang dito. Opo. Okay, at nung nalaman ninyo ito, kinonfront niyo ba siya? Hindi po. Hindi, bakit? Siyempre, pinabayaan ko, pero yung mga anak ko nagalit sila. Okay. So, siyempre natural lang po yun, ma'am. Oo. Bilib ako sa inyo ha, na pinalampas nyo. Pag mahal nyo ba? Ay, kahit 76 pwedeng sumagot. Mahal nyo ba? Siyempre po. Ayan. Siyempre okay. may pinagsama. Kailan nyo huhuling nakausap si Mister? Yun lang po. So, 5 years ago? Yes. And never na ninyong nakausap? Never po. Makakausap nyo siya ngayon? Sige po. Retired Colonel Rubencio Abarca. Magandang hapon po, sir. Nandito po ang asawa ninyo na si Ma'am Lourdes de Guzman. Bakit nga, anong rason, bakit nandyan siya? Ang tagal na panahon na naghiwalay kami yan, nga bakit siya maghanap ngayon? Bakit may hiwalay ba tayong dalawa? Lumayas ka? Bumalik ka ng Pilipinas? Ay, anong ginawa niya sa akin sa Canada? Anong ginawa mo? Pinasdos ako doon. Paano yung ginawa mo? Nakikita nila yung pinapadala mo ng pira yung babae mo? Pati box? Sa ibang bahay mo pag... Ngayon ko maghanap sa akin. Ay, huwag ka nga sikwan dyan. Lahat ng pira ko pa, nakabangga ako kamo nung nasa serbisyo ka. Ang dami kong gastos na Huwag ka nga ganyan. Ngayon, sino nakikinabang? Yung kabit mo? Huwag mo ako igaganyan. Magpakita ka para kuan. Yung lupa natin, ibibigay ko sa mga anak mo. Nasaan po kayo, Colonel? Sa kabit niya po. Nung nasa Canada ka, pag-uwi mo sa Pilipinas, nung pasalubong sa akin, porno magazine. Mga salubong mo, binigay mo sa mga kapatid mo. Ay, wala. Nakatang kabako, nakatang dollar bang galing sa inyo, wala. Huwag kang magsasalita kasi
pinangmamaliki mo sa Canada nung nandun ka. Ang laki ng mansion ko sa Palulite. Kamo, yung nawas out dahil sa Yolanda. Naririnig ko yan na masakit sa dibdib ko. Anong sinabi niyo? Huwag kang ganyan. Nag-retire ka. O sino nakikinabang kabit mo? Yung sa radyo. Oh, Live daw sa magpakita ka para kwan. Colonel, ano ko lang ha, magiging mahinahon lang muna tayo. Okay, Colonel, okay. tama po ba na umuwi kayo dito sa Pilipinas shortly before the pandemic? 2020 po? Tama po ba yon? Nandito ko, no? Okay. Hindi po namatay dito. Nawasaw yung bahay ko. Okay. 2020, umuwi po kayo dito sa Pilipinas. 1998. Ano po yung 1998? Pag-uwi ko sa Pilipinas. 1998 pa kayo umuwi sa Pilipinas? Ay, alam mo, Ngayon ako natin. alam mo hanggang ngayon, inahabol ako ng pulis sa Canada. Dahil inahanap ka. Bakit? Anong bakit? Immigrant ka na inisponsoran kita. Tapos mag-sponsor ka ng anak-anakan mo, kabit mo. Huwag kang ganyan. Testing ka na dyan. Huwag kang ganyan. Magpakita ka at talagang... Colonel, kailan niyo po huling nakausap ang mga anak ninyo? Oh. Wala na, 1998 nga. 1998? Nandun ako, pero ang mga sa akin, puro kamastusan sa akin bilang ama. Sandali lang ha. 1998 pa kayo umuwi sa Pilipinas? Oo, Sandali. 98. Wala. 1998 ma'am, ang sabi niyo 2020, di ba? Nung bago mag-pandemic? 1998. Tumakas ka nga sa akin. Hindi ko na matiis. Hindi ko na makatiis kasi yung mga ginagawa sa akin nga. Walang ginagawa sa iyo doon. Alam ko yan. Ako ang may... Naman ako pinuntahan doon. Sandali lang, parang... sir, klaruhin ko lang ha, parang hindi po yata pwedeng 1998 na umuwi kayo dito kasi... Bakit? At that time, mga 50 lang po siguro ang edad ninyo. Tama ba? Hindi, 59. Ilang taon na po ba kayo ngayon? 74. 74. So, 1998, 74 minus 26. 74 minus 26. 48. Sobra. Colonel, parang may mali sa math natin ha. Pero ang ano natin, ang gusto lang natin i-establish. So, hiwalay na kayo ni Lourdes, ni Mama Lourdes. Oo. May iba na kayong kinakasama. Siyempre, lalaki ako. Mag-alap ako. Mag-alap sa akin. Nag-isa ko sa Pilipinas. Sandali yung bahay lang. namin sa Manila, binintay niya nga eh. Ha? O, ano pang gagawin ko? Ma'am Lourdes, anong masasabi niyo dito? May iba na daw siya eh. Pwede ba yun? Kailan po kayo naghiwalay ni Ma'am Lourdes? May divorce ba? Basta last Nag-divorce ba kayo? May anak. Last na nagkita kami yan, 1998. Ngayon bakit siya maghanap lang sa akin? 1998? Di ba matis kasi yung ugali nila sa kanan sa akin. Sorry. Dali lang ha, kasi parang... na kayong ganyan po. Okay. Nung nalaman ninyo na may ibang pamilya na dito, si Colonel, kayo ba ay nagkaroon ng pagkakataon para sana kausapin siya? Nako, ma'am. Alam ko na, kaya ko inisponsoran, sabi niya, gusto niyang sa pamilya niya kasi nakuha ko na yung 3 ko eh. 3 anak. Po. Okay. Anong gagawin niya dito? Mag-isa siya, di kinuha ko. Hanggang sa ganun lang ang gawa niya po, kaya... Colonel, kailan po kayo nag-retire? Nag-retire ko? Kailan kayo nag-retire? 2006. 2006? Oo. Ayan, tama yan. So, kung nag-retire kayo ng 2006, nadala pa kayo ni Mrs. sa Canada. Tumira kayo sa Canada, tama ba? Purubad na sana, doon ako sa tira. Pero ang nangyari doon, ginawa ko, wala man lang pagkirnga sa akin, sinasabi ko sa inyo, sino bang tao na masaya, na mga sarili mong pamilya, baliwala ka. So, wala man lang isa sa akin na nagpunta sa tinitiran ko na, kumusta ka na kumusta ka na ano ba? Wala. Okay. Na natin ako yan. So, so nung nandun kayo sa Canada, sir, nagtrabaho kayo? Nagtrabaho ko doon kasi para ma-reaction lang yung isip ko ba? Kung ito ginagawa sa akin. Kasi bata pa kayo nun, ano? May trabaho ko sa regular. May overtime ako para wala akong time na matulog ng pag-uwi. Pagod ko.
So saan nyo pinapadala nagpapadala kayo ng pera dito sa Pilipinas sa ibang babae? Hindi, nung araw na yun kasi may anak ko na nag-aaral ng nursing, fourth year college. Ano? Anak ninyo sa ibang babae? Oo. Ngayon, nagpadala ko ng pang-examine ba yung dito, pang-examine niya ba para sa nurse niya. Kasi hindi nagpapulasan ngayon yung panganay ko, yung babae na yan, inasasampal niya ako. Pero ang rason ko naman niya, pag nakatapos ito at nakapagtrabaho, wala na akong goodbye na kami. Doon yan na yun. Lumipat. Pinalayas ako sa bahay niyan. Yung pangalan ko, dyan ako nakatiyan dati. Pinalayas ako ng mga alas 12 ng gabi. Naglakad ako yan. Kawawa ko nun. Pinalayas. Wala akong ibang malapitan. Okay. Sir, sandali lang ha. Sandali lang, Colonel ha. Ma'am, pinalayas nga ba ng mga anak ninyo? Paano po, ma'am? Oh. Nakita nila yung pera na pinapadala niya sa babae niya. Oo. So, kailan po ito? Mga 20... Bago siya umuwi dito sa Pilipinas. Nagtatrabaho Yes, pa siya doon. So, nung nandoon kayo sa Canada, pinalayas, tumira na siya sa ibang lugar. Ay, siyempre sabi ko doon sa kaibigan ko rin yung tiniraan niya. Oh. Barkada ko. Siyempre, Okay. mga anak ko, hindi ko alam na gano'n ang ginawa nila. Kasi Okay. ako busy-busy rin sa work ko. Okay. So, bumalik ba si Sir sa inyo? Hindi Ay, na. bumabalik siya. O, bumabalik pala kay Sir. So, nung umuwi siya dito sa Pilipinas, Ay, hindi tuloy- kayo diborsyado. Hindi ma'am. Tuloy Citizen na- ba kayo? Canadian citizen ba kayo? Opo. Si Sir, Canadian citizen? Immigrant. Immigrant? Oo. Nag-citizen na sana ako. Hindi niya, sinayang niya yung ano niya. Kaya ako tinatanong ng mga pulis doon, immigration, Oo. Kung nasaan dahil na. responsibilidad ko siya. Oo. Sabihin nyo na lang na umuwi na. Oo. At saka isa pa, nag-i-sponsor sa anak niya, Kuno. Ay, hindi kayo pwede mag-sponsor, Sir. Hindi kayo citizen Kaya na umuwi kasi wala siyang magagawa. Ay, sabi niya sa akin, kung mag-sponsor siya, inano ko yung pangalan ng anak-anakan niya, sinasabi niya. Matulungin naman akong tao eh. Bakit sasabihin mo, pinalayas ka, lintik ka? Ginawa mo Colonel, sa amin. ilan po In-stress mo ako. Colonel, ilan po Tinamo ang... hanggang sa ng cancer ko. In-stress mo ako. Nagka-cancer po kayo, ma'am. Pero Kaya okay na po. tinanggal lahat sa... Na-stress ako sa iyo. Mastectomy Mga po anak ko ang nag-suffer. Pati ako. Ikaw, masaya ka sa kabit mo. Wala kayo nag-suffer. Ako nag-suffer. Ay, mag-ano ka ng ano. Niya ako doon. Ano ba? Ma'am Lourdes, ano po ang Tao gusto lang ninyong ako. gawin ngayon? Ay, gusto ko, yung babaeng makinabang, ipapakulong ko sila. Nandiyan siya sa babae niya. Sir, so inaamin nyo na meron na kayong ibang kinakasama. Ilalim ko po. May anak po kayo sa ibang babae. Tama Meron po ba? isa. Ilan na po ang anak ninyo? Isa. Isa. Okay. Ilan taon na po yung anak ninyo? Wala, mga konsulo, mga 37 na siguro. 37. Ngayon po, may kinakasama po kayo. Mayroon. Okay. Kasal po ba kayo? Sana hindi. Nung kinakasama nyo, pinakasalan nyo? Oo, pinakasalan ko. Pero natawawa eh. Ay, sandali lang, sir. Bigami yan, ha? Kung pinakasalan ninyo, bigami yan. Dahil hindi naman nawalan ng visa yung kasal ninyo ni Ma'am Lourdes. Kaya nga di po akalain na siya maghabol pa. Kasi ilang taon na kaming walang komunikasyon yan. Bakit bigla niya nagpunta kay Sir Tulfo? Okay. Ano po ang gusto ninyo, ma'am, na iklaro dito? Ano ba ang gusto niyo mangyari? Kung magmatigas siya, ipapakulong ko sila. Okay. Pati si Lot, umuwi dito, Ma'am, dual citizen kayo? citizen po. Oo. Filipino citizen din kayo? Hindi niyo give up? Hindi ko give up. Okay. Ay, hindi po, Dual? Yung hindi po kumbaga- ako dual. Hindi kayo dual. Okay. Medyo merong foreign ito involved, ano? Hindi ako maalam dyan, pero titingnan po natin. Ano gusto nyo? Bumalik si tatay sa inyo? Ay, aywan ko lang. Kasi O lahat ba ang apo ko, partition of properties? Ano po ba? pakialaman ko yung pension niya. Yung pension niya. Sir, may Ba? pension kayo, no? Pakialaman ko yan. Para Diba hindi po? ibang makinabang. Ibang makinabang eh. At saka nandun siya sa kabit niya. Pati anak ko na. Ay, dami mong arte yan. Kayo, ma'am, may pension kayo. Mayroon din po. Okay. Kailangan Ay, pwede rin ako magdual, ma'am. Kailangan lang po natin na mai-establish talaga
na may relasyon pa kayo na hindi talaga napawalang bisa yung kasal ninyo at kailangan din po natin mapatunayan kung talagang nag-asawa ba si sir. Pero retired si sir ha, retired Opo. from the service. Opo. Alam mo ako kasi, Shari, dahil sa edad ng dalawa, mas gusto ko sana na mag-usap muna sila and yung may mamagitan sa kanila na para mag-usap. Mukhang hindi pwedeng yung mga anak ang mamagitan. Sana kung meron tayong yung Veterans Affairs Office o yung sa mga, hindi ko alam po anong service ni sir, PNP ba? PNP, Army? PC O, dati ganyan. po. O PC pa noon Tama, 1970s, Police Constabulary, Opo. ganyan. O, Shari, baka pwede tayong maghanap na first step, mag-usap muna ng mahinahon. So mukhang si tatay ay meron ng karelasyon dito sa Pilipinas bago mo pa man siya napetisyonan. Tama? Wala pa po, ma'am. Wala pa? Opo, kasi ang ganda-ganda pa namang ng... Ng relasyon ninyo Opo. nung nandoon siya. Kailan po itong napetisyon niya siya sa Amerika? Naging immigrant siya anong year? Anong year yun? Kasi kung 74 siya ngayon, nag-retire yan sila at the age of 55 eh. Diba? So kung at the age of 55, 74 minus 55, more or less 19 years ago. Kung Parang 19 ganyan. years ago, 2006 nga siya nag-retire. 9 yata po, ma'am. 2009. Naidala mo siya doon? Opo. Okay, kasi it takes time. Kasi adjust eh. Yes, Pero yung yes. anak ko, maagap ko sila Oh, inisponsoran. oo. At saka kasi siya, ang hinahanap niya is yung muna, makapag-retire siya. Yeah. Okay. Nag-retire ng 2006, pero kayo, nadala niyo siya doon mga 2009. Opo. Okay. But from 2009 hanggang sa nung 2020 na umalis na siya, immigrant ang status niya. Opo. Okay. Pero ang mga anak ninyo during that period ay naging citizen na. Opo, Siya automatic sila. ayaw niya. Hindi po. Gusto rin niya. Kaso Kaya yun lang- nga, nagalit sila dahil yung nagpapadala siya. Saan niya nakilala yung babae? Baka sa destino, ma'am. Kasi na Destino daw sa po Leyte po, ma'am, eh. Okay. So, ibig sabihin, babae na niya bago siya nag-retire. Siguro, ma'am. Kasi 37 years old na yung anak eh. Sabi ni tatay eh. So, ina-establish ko lang kung Ang kailan sabi nagkaroon ng biyanan ko relasyon. po, hindi niya anak yun. Kinuha nila sa ospital. Kaso sinunod pa niya sa pangalan ng panganay namin. Kaya ang panganay namin, bakit Galit may... na galit. Galit na galit. Yun po. Kahit na sino po, ma'am, gagawin yun. Siyempre, anak niya yun eh. Alam niyo po ba yung pangalan ng babae? Christina Inahe. Okay. Inahe yung apelyido niya. Alam niyo po ba yung address? O wag na muna nating i-ano. Kasi Christine. wag na muna natin i-publish dito. Pero pwede siguro natin ma-assist si ma'am para merong mamagitan. Tapos sabi niya, kasal pa sila. Oh. O yun na nga. Ate, Kaya ako tinatanong kung nag-divorce ba kayo? ay, walang divorce, walang annulment. At saka, Wala naman divorce sa Canada rin. No? baka may ibang babae na, baka hindi na yung babaeng yan. Ewan ko po. Yung na-mention natin. Ewan ko po. Oo. Nakaiba na, attorney. Kakaiba na. So, in any case, mukhang, kasi mahirap rin kausap si tatay, no? Kasi parang iba yung kanyang pag-appreciate na ng time. Yung timelines po niya, medyo Hindi, nagkakahalo-halo may na. nagdidikta sa kanya. Yung babae siguro, takot siya. Ayun. Kaya siguro ma'am, kung kunwari may kopya pa kayo nung pinapadalang pera, yung ganyan, nung mga resibo, ganyan, Ay, na. conversation. Sa galit ko, ma'am, pati picture na namin ng kinasal kami, pinunit-punit ko sa galit ko. Sa totoo Okay. lang po kayo, wala So, akong maipakita. Alam niyo naman kasi ma'am, pagka magkakaroon tayo, kung magkakaso po kayo, ang korte, ang kinikilala talaga nila ay yung ebidensya na tinatawag. Diba? So, kahit na maibulgar natin dito, mga pangalan, mga dates, yung ganyan, but at the end of the day, we need hard, concrete evidence kasi kasong kriminal po ang gusto ninyong i-file. So, siguro, matulungan natin. Kung talagang pinakasalan niya, is there a marriage registry? Narehistro ba yung kasal nila? Yeah. O, yan. At saka yung marriage ano rin ninyo, contract rin ninyo, papakita natin. So, siguro ganun muna siya, mag-usap muna. And at their age, Opo. and with memory failing, no? Mas mainam na mahirap yung sa edad natin na ito o kahit nga sa edad ko yung may puot. Kasi sa totoo lang maganda naman ang buhay ninyo, 'di ba? You don't really need a man. Kung sakali man po na bumalik si sir, tatanggapin niyo pa po ba? Ay, depende sa pag-usapan namin. Pero Kasi may yung mga puwang. apo ko po, lagi nilang tinatanong siya. Gusto nilang umuwi para
makapipiling nila yung grandpa Yung nila. lolas, Kasi doon yung lolo. lahat sila po, doon pinanganak sa Canada. Yung siyam na yun. Ngayon, ma'am, nandun kasi yung reporter namin sa Leyte. Ipapalocate lang po natin, madam. Susubukan po nating hanapin si tatay. Opo. Nandun Kunin po. namin yung last known address. sa'yo. Palo po, no? Palo. Palo po, Pero, palo. tignan po natin, ma'am, kung ano po magagawa natin, ma'am, no? Kasi, syempre, ang pakay po natin, makapag-usap po kayong dalawa kung ano po ang plano po ninyo para sa relasyon po ninyo, gayon din po sa pamilya po ninyo, ma'am, ha? Sige po, ma'am, kakausapin po namin kayo doon, ma'am. Pipilitin pa rin po natin makausap ulit po si Colonel, ma'am, ha? Maraming salamat po. Salamat, ma'am. Ingat po kayo, ma'am.